every devotion ko, series niya is character building. Kumbaga, minomold yung character mo as you go on sa pagdi-devotion. So, yun yung ginagawa ko po in my devotion. So, nakuha ko to sa devotion ko, yung topic na to, applying God's power in the last days. So, sige po, allow me to read po ang sinasabi sa second, po, sorry. Allow me to read po 2 Timothy 2 verse 2 Timothy 3 verse 1 to 5 and verse 7. So, sige po. But mark this. There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. Sabi naman po sa verse 7, always learning but never able to acknowledge the truth. Sige po, tayo po yumukot manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri pinapasalamatan ka namin. Ama, maraming pong salamat sa oportunidad na ipinagkaloob niyo po sa amin upang makapag-aral ng iyong banal na salita. We pray, Lord, na sa aking paghahayag ng iyong banal na salita ay patuloy niyo po akong samahan, gabayan, let your Holy Spirit fill me, O God, anoint me with your double portion of your anointing, na masabi ko lamang po ang iyong nais, O Diyos. At maraming salamat, Ama, sa aking paghahayag ay maintindihan po ng bawat isa. Maging ako, O Diyos, ang nais niyo pong ihayag sa bawat isa po sa amin. We pray, Lord, na we know and we believe na ang katuruan na ito ay titimo po sa aming mga puso at may apply namin sa aming mga personal na buhay. Thank you, Lord Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, sige po, let's start. So, sabi po sa aking introduction, the Lord is reminding us that we are in the last days. Ayan. So, nire-remind po sa atin ng Lord na tayo po ay nasa huling araw na po. The sins that we should avoid and watch out. Yun po yung sinasabi sa verse 2 Timothy 1, 2 Timothy 3, verse 1 to 5. Then, now as we observe today, this is currently happening now in a new level. So, grabe po, no? Yung nangyayari sa ating bansa ngayon, merong corruption, lindol, mga sakuna po na hindi natin ma-imagine na talagang yung lindol po isunod-sunod. So, talaga sabi nasa last days na po talaga tayo. Then, sabi po sa Matthew 24 verse 7, for the nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. So, yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan sa sa Matthew. So, na mangyayari po sa last days. So, ayan. Truly that the Lord is very near to come back.
After the verse 1 to 5, God said in verse 7, ito po, dito po tayo magpo-focus sa verse 7, ang aking teaching po. Sabi po dito in verse 7, always learning but never able to acknowledge the truth. So, always daw po tayo natututo, ngunit hindi natin na-acknowledge ang katotohanan. So, may guide po kasi yung sinusundan, scripture, observation, interpretation, then application. So, sa interpretation ko po is, in verse 7, this is not for those who do not live for Christ, but those who live for Christ. Kumbaga, ang sabi po dito is, ito pong verse 7 is para po sa mga namumuhay kay Kristo. So, kasi po yung sabi dito, always learning but never able to acknowledge the truth. Bakit po? Many Christian lives this way, always learning about the truth but never applying the truth. May mga nagsimula po sa tama, ngunit nagtapos po sa mali. Amen po ba? May mga nakikita po tayong ganun. So, may mga may mga Kristiyano po na patuloy po silang nag-learning pero hindi nila na na-apply sa buhay nila in their daily lives. So, tayo po bilang mga Kristiyano ay we should apply it. Yung mga naririnig po natin na salita ng Diyos, baga nandun po kasi yung power ng Lord. So, what happens when we do not acknowledge and do not apply God's power? Ayan. Number 1 po, it brings lies and deception of the devil. Kumbaga, ang kaaway po kasi nandyan lang sa gilid eh. Umaaligid lang po yan. So, ang pwede pong gawin yan is kung hindi po natin ina-acknowledge, hindi po natin ini-intake yung salita ng Diyos, pwede po mangyari niyan is agawin po sa atin ng kaaway. Kumbaga, makuha sa atin yung teaching na natutunan natin, na na-learn natin. So, ang nangyayari po, pag hindi po natin na-acknowledge, hindi natin na-apply yung kapangyarihan ng Lord through His Word, is pwede po ma-snatch natin ng kaaway. Lies and deception of the devil. Kumbaga, nadidisip po tayo sa maling katuruan, maling sinasabi sa atin ng Diablo. So, sabi po sa John 8, verse 44, he was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. He is the father of lies. So, ang Diablo po is ang Diablo po is lion po yan eh. Nag-aantay na may mapain siya eh, may makuha siya na kakainin niya. So, ganun din po ang Diablo, ayan. Kumbaga, pag hindi po tayo ready, hindi po natin na-apply yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, maaaring malihis po tayo, makuha tayo ng kaaway. Kumbaga, once na nanghina po tayo is at hindi natin pinahawakan ng salita ng Diyos, ay may chance po na makuha tayo ng kaaway. Number 2 po, it leads us to sin. So, nililid po tayo na magkasala po sa ating Diyos. Sabi po sa 2 Timothy verse 3 to 5, having a form of godliness, but denying the power, therefore, from such turn away. Kumbaga, tayo po bilang mga Kristiyano, bilang servant ng Lord, sa church, ayan, na maybe tayo sa church, kumbaga holy, ayan. Holy tayo pero pagdating natin sa bahay, hindi natin na-apply yung word of God. So,
ang pwede mangyari niyan, sabi dito, but denying the power, therefore from such turn away. Kumbaga, dapat po tayong layuan natin yung ganung gawain. So, sa number 3 naman po, losing each battle. Ayan. So, apart from God, we can do nothing. So, kung malayo po tayo sa ating Diyos, wala po tayong magagawa. Yung mga battles po na gusto nating manalo, ay hindi po natin nagagawa. Dahil wala tayo sa presence ng Lord. Kasi apart from Him, we can do nothing. Sabi po sa John 15 verse 5. Sabi naman po sa John 11, John 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kumbaga, ang kapangyarihan po ng Diyos ay nasa kanyang salita, sapagkat ang salita ay Diyos. So, para po tayo manalo at mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay, we should trust sa ating Diyos. So short lang naman po ito. So, application po. Ayan. So, application na tayo. Holding God's promises, power, and acknowledge His word lead us to be victorious until the end. So, yung teaching na po ito is about applying. Ayan. Sabi nga po sa title natin is Applying God's Power in the Last Days. Kumbaga, malapit na po kasi tayo eh. Sabi nga po sa maraming nagsasabi na hindi na po tayo nasa last days. We are in the last hour. Pwede rin nga po nasa last minute na po tayo. So, holding God's promises, power, and acknowledging His word lead us to be victorious until the end. God is molding us to reach our potential. God is molding us to reach our potential in serving Him and others. Kumbaga, nararanasan po natin ito na maybe ako rin po, nako-correct din ako ng Lord kasi kanina is ginagawa ko tong teaching. Talagang pag gumagawa po pala tayo ng teaching is una tayong sasabihan ng Lord. Amen po ba? Yan sa mga nagturo na dyan. So una tayong hihipuin ng Lord yung puso natin bago yung iba. So sabi dito, God is molding us to reach our potential. Kumbaga, ang Diyos nais po niya na ma-reach po natin yung full potential natin in serving Him and others. Kumbaga, we are free, we are victorious na makapaglingkod sa ating Diyos. He wants us to grow in truth and never letting the devil in our lives. Ang Diyos po ay hindi niya po nais na tayo'y talunan. Hindi niya po nais na nahihirapan tayo. He wants us to grow in truth and never letting the devil na makaisa sa ating mga buhay. So, patuloy po natin i-apply at panghawakan ang salita ng Diyos sapagkat sabi nga sa ayan, halimbawa po, Philippians 4:13. Once na pinanghawakan po natin ito, sabi dito, I can do all things to Christ who strengthen me. Then, sabi naman po sa John 8 verse 32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kumbaga, pag nalaman po natin ang katotohanan, hindi lamang po natin natutunan, i-apply po natin ito sa buhay natin, in our daily lives, then the truth
shall set you free. Kumbaga, ang katotohanan ang siyang magpapalaya po sa atin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. So, whenever we hear the word of God, listen, meditate, apply, and walk in His truth. Ayan. So, God is teaching us na once na may nagbabahagi po ng salita ng Diyos, pwede rin po tayo mag-take notes, we listen, we meditate it. Hindi lamang po natin narinig, natutunan, kundi we meditate it and apply and walk in His truth. So, makinig, i-meditate, i-apply po natin sa buhay natin, then walk in His truth. Kumbaga, panghawakan po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. So, sabi ng Proverbs 3 verse 1 to 2, My son, do not forget my teaching, but keep my commandments in your heart. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Ito ay utos po sa atin ng banal na salita ng Diyos na let us not forget yung mga natututunan nating teaching, but keep my commandments in your heart. Kumbaga, yung salita ng Diyos na naririnig natin, natututunan natin, is ikip po natin sa buhay natin, sa pang-araw-araw natin na buhay. So, for they will prolong your life. Ayan, napakagandang promise po ng Lord. You will prolong your life for many years. Ayan. Bring you peace. Ayan. Pag pinanghawakan po natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, it brings peace and prosperity. Ayan. So, bilang mga nasa last days na mga Kristiyano, talagang patuloy po natin panghawakan ang salita ng Diyos sapagkat maybe we don't know, maybe sa ating pagtulog, sinirapture na po tayo ng Lord. So, we need to prepare, we need to ready our hearts and continue to live in His righteousness. Though marami pong pagsubok na tayong pagdadaanan, but let us always remember the Word of God sapagkat siya ito yung mag-guide sa atin bilang mga Kristiyano na mamuhay ng tama kung paano po tayo magdidesisyon, paano po tayo mabubuhay sa mundong ito na nasa last days na po tayo. So, sabi sa Matthew, bilang last verse ko po, Matthew 24 verse 13, But the one who endures to the end will be saved. Kung sino lamang po ang siyang naging matapat, ang naging matibay hanggang dulo, ay yun lamang po ang maliligtas. So, I pray na may natutunan po kayo sa short exhortation ko. Ayan. So, let us pray po. Let us bow our hand and feel the presence of our God. Yes, O God Jesus, hallelujah, hallelujah. We give you praise, we give you glory. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, truly that we are in the last days, hindi lamang po in the last days, but in the last hours. We pray, Lord, na malapit na po, O Diyos, ang iyong pagdating. Ngunit help us to be ready, help us to keep your words in our heart, na sapagkat sabi niyo, O Diyos, sa inyong salita, kung sino lamang ang maging matatag hanggang dulo ay siya lamang maliligtas, O Diyos. We pray na ang bawat isa po sa amin ay maging matatag, continue to keep your words in our heart, sapagkat ikaw ang Diyos na apart from you, we can do nothing. Ikaw ang Diyos na tapat at mabuti.
and Ikaw ang siya magliligtas sa amin, O Diyos. We pray na sa aming natutunan sa gabing ito ay patuloy naming ma-apply sa aming mga buhay, hindi lamang natutunan kundi ma-apply ang iyong ang aming narinig na salita mo, O Diyos. At maraming maraming salamat, Ama. We pray na patuloy na iyong pag-iingat, ang iyong pagsama ay aming maranasan. And we pray, Lord, na sa aming mga pamilya and ay maliligtas din, O Diyos. Maraming maraming salamat, Ama. And we know and we believe that you are our Savior, you are our healer, at patuloy namin pangahawakan ang inyong mga promises, O God. Sabi niyo, O Diyos, sa iyong salita, seek you first the kingdom of God and His righteousness shall be added into you. Sabi niyo rin, O Diyos, sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, the plans to prosper you, not to harm you, and to give you hope and a future, O God. Patuloy namin pangahawakan ang iyong salita na kung makaranas man kami ng mga problema, ng mga panghihina, we pray, Lord, na patuloy niyo po kami samahan, gabayan, at patuloy na magtiwala sa iyong salita, O Diyos. And patuloy namin pinangahawakan once na kami dumaan, O Diyos, sa temptation. Sabi niyo, O Diyos, sa James 4:7, submit yourself to God, therefore resist the devil and he will flee from you. Maraming maraming salamat, Ama, sa um, mga tunay mong pangako, O Diyos, at hindi nagbabago at hindi ka, O Diyos, nagkukulang sa aming mga buhay. And we pray, Lord, we ask this in the name of the Father, O God, and maraming maraming salamat, Ama. We continue to entrust everything to you, Lord. Sabi niyo, O Diyos, sa inyong salita sa Book of Matthew, ask and you will seek and you will hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door of heaven will be open. So maraming maraming salamat, Ama. Patuloy namin pinangahawakan ang iyong salita. And we pray, Lord, for breakthrough over our lives, breakthrough over our family, and continue to ready our hearts. Help us to be consecrated, O God, sa darating naming JL 47th anniversary. And thank you, Lord Jesus. We entrust everything to you, Lord, to all the glory, praises, and thanksgiving. Maraming maraming salamat, Ama. This is our prayer. In Jesus' name, Amen.